Nabigo ang DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte na makapaghatid ng 9 na bilyong piso laptop noong 2023. Nabigo ang Department of Education, DepEd, sa ilalim ni Vice President Sara Duterte na makapaghatid ng halos 9 na bilyong piso halaga ng mga laptop at iba pang e-learning equipment noong 2023. Napag-alaman nitong Lunes. Sa pagdinig para sa 2025 DepEd budget, kinumpirma ng Director for Information and Communications Technology Service, ICTS, ng departamento ang ulat ng Commission on Audit, COA, 2023 kung saan napagmasdan na para sa taong iyon. Gumastos lamang ang DepEd ng mahigit 2.18 na bilyong piso ng P11. 36 na bilyong budget para sa mga computer, laptop, smart television set, at iba pang kagamitan sa e-learning. Tumugon si Director Ferdinand Pitagan kay Rep. Jinky Luistro, 2nd District, Batangas, na nagtanong tungkol sa mababang 19.22% utilization rate para sa ICT packages ng departamento. Ngayon, mayroon tayong 11 na bilyong piso budget. You requested this for 2023. Bakit ang disbursement nyo ay 2 billion pesos lang? Tanong ni Luistro. Ipinaliwanag ni Pitagan na ang 2023 DepEd Computerization Program, DCP, budget ay halos hindi nagastos para sa taon dahil ang DepEd ay nakatutok sa mga pondo noong nakaraang taon, 2022. Sinabi niya na ang departamento ay naglalaro ng catch-up sa mga mahahalagang paghahatid na ito. Mahirap para sa akin na pahalagahan ang paliwanag na ang iyong prioridad ay nagpapatuloy, na ang budget mula 2022, sabi ni Luistro. Why, therefore, you request for 11 billion pesos for 2023 if you're saying now that your priority is 2022, that's why hindi mo ginamit ang 2023. You know, Mr. Resource Speaker, doon po sa amin sa Batangas. Hindi po magkamayaw ang humihingi ng tulong sa mga students, teachers, and even PTA officers. Lahat ng problema nila ay computers, laptops, she said. Nang tanungin, sinabi ni Pitagan na ang kasalukuyang ratio ng mag-aaral sa computer na isang ay hanggang 9, at ang isang guro sa ratio ng computer na isang ay hanggang 30. Iyon ay halos imposible na mapadali ang isang sistema ng e-learning na mayroong isang computer para sa 30 guro, sabi ni Luistro. Nasinisi ang mga pagkaantala sa paghahatid na ito para sa hindi magandang pagganap ng Pilipinas sa pandaigdigang pagsubok sa pag-aaral na PISA. Ang PISA ay ang programa para sa International Student Assessment. Sinabi ni Luistro na nanatiling mababa ang pamantayan ng edukasyon sa Pilipinas sa nakalipas na 5 taon. Nabanggit niya na noong 2018, mula sa 79 na bansa, ang bansa ay huling nireranggo sa reading at pangalawa sa huli sa science at mathematics. Noong 2023, sa 81 bansa, ang Pilipinas ay nasa ika-76 sa reading and mathematics, at 79 sa science. Binanggit din ng kongresista mula sa Batangas na mabilis na nagbabago ang mga teknolohiya ng ICT at ang mga computer na dinala ilang taon na ang nakakaraan ay maaaring maging obsolete sa lalong madaling panahon. Ayon sa 2023 COA report, ang DepEd Computerization Program, DCP, ay idinisenyo upang i-upgrade ang ICT competencies ng mga mag-aaral at guro. Ang mga auditor ng Estado ay nagulat ng isang malungkot na rate ng paggamit ng budget na 50.07% na walang nagawa para sa taon ng pananalapi 2023. Nahigit na binibigyang diin ang mga pagkabigo sa pagpapatakbo ng departamento para sa taong iyon.